Uy, nabawala. Ito pala. Oh, guess who, mga ka-GP Natics? Kilala nyo kaya ito? May isang balita ngayon na kumakalat sa social media. Okay, mga kababayan. So, ang clue, ito daw ay isang anak ng isang politiko na nahuli raw na nangungopya kaya tinanggal sa isang universidad sa Amerika. Tinanggal dahil sa cheating or plagiarism, mga kababayan. Hoy. Ano ba yan? Wala ka. Sandali guys, taglalag talaga yung ano ko. Si Sara Duterte kasi. Oh, ito po yung sa balita na nakalagay ngayon. Pakinggan nyo na lang. Ay, pakinggan, basahin ko pala. Di pala to video, walang iya talaga to. O, sabi dito mga kababayan, Nepo baby na huling nangopya, pina-exit sa University ng Amerika. O. Kasi inuwalaan ko to kagabi. May mga clue, mga kababayan. Pero siguro makukuha nyo rin to. Di ba? Your guess is good as mine. Sino raw itong anak ng politiko ang napilitang mag-quit sa pag-aaral sa Estados Unidos matapos mabistong nangungopya? Okay. Sabi dito, ayon sa nakalap ni Mang Teban, ipinasok daw sa Ivy League ang anak ng politiko upang matuto at sundan ang yapak ng kanyang kanyang mga magulang sa politika. Subalit agad nakaladkad sa iskandalo itong si Nepo baby matapos akusahan ng plagiarism. Tama ba yung ano ko? Wait, hold on. Plagiarism. Plagiarism. Okay. Mali pala ako doon. Ako saan ang plagiarism? Di ba pang uri ng pandadaya sa pag-aaral? Napilitang umalis sa university itong ating bida. Upang hindi na gumulong ang formal proceedings laban sa kanya. Aba, mga kababayan, ibig sabihin, diba? Lumayas na lang para wala nang iskandalo. Sabi ng ilang marites, hindi lang ito unang pagkakataon na nahuli si Nepo baby dahil may record na pala ito ng pandaraya nung nag-aaral pa lamang ng secondary education sa bigating international school sa bansa. Pero dahil sa impluwensya ng kanyang magulang, hindi nakasuhan itong ating bida. Sino kaya to? Mga kababayan, upang mabura ang masamang kanakaraan ng anak, pinagnegosyo ng magulang si Nepo baby at itinuring na local version umano ni na Mark Zuckerberg at Steve Jobs na college dropout pero nag-excel sa kanilang vision. Pero, mga kababayan, di raw siya dropout Kick out. Kick out. Pintahan nyo na, mga kababayan. Itong si Nepo baby ay isa raw ngayong politiko at ang kanyang initials ay kapareho ng letra. Sino? Walang hiya. Mga kababayan, ako alam ko na kung sino eh. 'Di ba? Alam ko na kung sino tong tinutukoy dito. Nakita nyo na ba tong balita na to? Parehas daw ng letra. Si Nepo baby, mga kababayan, ay parang local version ni na Mark Zuckerberg at Steve Jobs. So, yumaman, mayaman, di ba? Bilyonaryo siguro, mga ka-GP Natics. Oo. Grabe naman tong mga to. Sabi niya, mahilig talagang mangopya at mangdaya. Ayun. 'Di ba?
Mahilig mangopya at mandaya. Sana pare-parehas tayo ng iniisip, di ba? Eh, di ba pandaraya pag nanakaw? Mga kababayan, yung kapag sinungaling ka, kapatid ka ng magnanakaw. Yung magnanakaw, nandadaya. Oh, pray mo. Si Solar Boy, libiste. Oh. Describe very well. Nakalaya na ata yung tatay, Jennifer Ramirez. Di ba? Oh. Pero walang iya mga ka-GPnatics ha. Talagang ano pa eh, blind item pa eh. Pero ako talaga, sabi ko, siyang siya eh. Siyang siya talaga. Di ba? Ma'am Silvia Coronel, talagang ano, masakit talaga yung lalamunan ko. Kailangan ko ata ng luya. Nangaagaw ng test paper. Mga kababayan, Diyos ko, nangungopya. Itong tao na to, kala ko ba genius? Di ba pag henyo ka, mga kababayan, dapat ikaw yung kinokopyahan? Ba't ganun ang nangyari? Yung tinaguri ang genius ka, boy promil ka, tapos nangaagaw ka lang pala ng test paper ng may test paper. Ha? Nangungopya ka lang pala dun sa mga seatmate mo, sa mga kaklase mo. Ano, para walang hirap? Visit na yan. Parang ano, mga kababayan sige, sa'yo lahat ng hirap. Akin ang saya, akin ang ligaya. Visit talaga. Hoy, Diyos ko po, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin, kaya minsan parang gusto ko na rin talagang maalis yung ano magkaroon ng, di ba, maisulong na yung anti-dynasty bill na yan. Dahil maraming mga ganito eh. Wala namang mga alam pala, mga paepal lang. Kala ko talaga matalino eh. Oh, pero may matalino bang nangungopya? Sabi ni Sir Benji, uy, henyo sa pangahablot. Oy, Smooth Just the Drasty, shoutout. Nawawala na ng tamang pag-iisip siya. Di ba? Mga kababayan, nakakahiya. Oh. Walang hirap, pasa agad. Finish or not finish? Di ba? Pass your paper. Teka lang. Hindi pa ako tapos. Oh. Hindi lang pala test paper ang inaagaw, pati documents inaagaw pa. Gusto yung mabilisan, mga kababayan. Oh. Putok sa ano to? Sa IS, kahiya? Walang yan naman to talaga si Congressman Libiste, mga kababayan. Hello? Diyos ko. Kakahiya. Ang bilis nyo naman nahulaan. Ibig sabihin yan, ang bilis nyo nahulaan, matatalino talaga kayo. Pero yung iba, ewan ko kung napanood nyo na, kaya alam na alam ninyo. Diba? Siguro may nag-content na nito kasi late ko na atang nakita to eh. Pero kailan ba to? December 25, 2 araw pa lang naman eh. Diba? Pero ang bilis-bilis nyo talaga. Ako, nakuha ko siya, mga kababayan, nung nabasa ko to, yung local version. Tapos yung kaparehas ng letra, yung kanyang apelyido, tapos yung kanyang pangalan. O, yan. Oo nga, mang, pahingi nga ako. Parang hirap na hirap ako magsalita. Oh. Bakit lahat ng maka-Duterte may saltik? Hindi ko rin po alam eh. Siguro, dahil mana-mana lang yan. Diba? Sabi kasi nila, mga kababayan, ako naniniwala ako kung sino yung idol mo, nagagaya mo talaga yun. Diba? Yung ugali ng idol mo, nagagaya mo yun. Kaya kung ako sa inyo, yung mga anak ninyo, talagang wag niyo ipapanood itong sila wag niyo papanood itong sila Congressman Libiste. Wag niyo ipapanood yung mga Duterte, baka mahawa.
Okay, yung matitino dapat yung ipakita nyo sa kanila para magandang halimbawa. Oh. "3L ang initial ng tinutukoy mo, GP, Bratinelo rin pala." Bakit? Oo nga. 3L nga. Tama, galing. Tama, 3L nga pala. Leandro Ligarda Libiste. Si Kong Libiste ba yung anak na galit kay Lore ng 2022 election? Parang hindi ata yan. Parang babae yun eh. Oo. Parang babae ata yun. Makikita nyo naman, i-search nyo yun. Makikita nyo. Hindi ko matandaan kung siya yun, pero alam ko babae. Dapat pala sa Divisoria siya pumasok, magaling manghablot. Diyos ko, nasobrahan sa pagpapasikat, nasobrahan sa pagiging epal. 'Di ba? Eto nga, Mama Hilda Apura eh. Bata pa lang bulok na. Bata pa lang bulok na eh. Bulok ang ugali. Oh. Sabi ni Letre Reyes. Let Reyes, makisali nga, back to work, Happy New Year to everyone. Promil, Nepo baby, batang may laban, ayun, nadapa. Batang may laban sa sa pagnanakaw. Diyos ko. Na-content na ni Boss Mike, sabi ni Jennifer Ramirez, kaya naman pala. Pero yung iba dyan, first time na napakinggan kung sino to, di ba? Sino-sino yung mga first time na ngayon nyo lang napanood ito, mga kababayan, kung sino tong pinapahula natin kanina. Yung mga hindi nyo napanood sa ibang mga vlogger. Kasi talagang sasabihin ko talaga, ang gagaling nyo. Henyo talaga kayo. Oo. Di ba, Ma'am Chanel Paris, totoo yan. Yung mga Duterte talagang, Diyos ko, mga kababayan, doon ako nagtataka sa mga Pilipino, nagmumura na eh. Tapos, minumura ng Panginoon, sabi na tanga-tanga daw. Ano pa yung pagkakadescribe niya kay Jesus Christ? Panginoon ka, tapos magpapapako ka sa krus, mahinang nila lang. Batang may lamat. Hindi, mali. Mamay rin Santiago. Hindi batang may lamat, batang may tama. may amat. Sir GP, may lahing psychopath si Sarah. Baka nga. Tatay niya, Batanggenyo, si Libiste. May kakambal yun at tatay niya ang nakapatay sa aid bodyguard niya at nakulong ngayon. Oo. Alam ko nakalaya na yung tatay niya, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lilibet Jose, siya ngayon lang daw nakapanood. Magaling ka, Ma'am Lilibet Jose. Si Ma'am Ninita Umali din, ngayon lang din napanood, mga kababayan. 'Di ba? Ibig sabihin, mga henyo kayo. Ibig sabihin, mabilis mag-response yung mga utak niyo, mabilis yan, mga kababayan, mag-isip. Alam nyo kaagad kung sino yung tinutukoy dito eh. Kaya nga, ito yung sasagutin nyo sa susunod kay Digong, ha? Pag sinabi niya na mahinang nilalang ang atin nagpapako sa krus daw si Jesus, sasabihin nyo, si Kibuloy nga eh. Di ba? Si Kibuloy nga eh. Kiniklaim niya na siya yung son of God. Pero nakakulong ngayon. Hindi nakawala kay General Torre. Di ba ang mortal na galit kay Jesus ay demonyo? Si Duterte yon, tama. Di ba, mga kababayan? Si Duterte nga daw ang papalit kay Satanas eh. Sabi niya. Ngayon, sino ang mahina? Si Lord? Ito was si Lord nasa sorry. kulang ata yung pagkaka-type ni Sir Benji.
Ma'am Flabelin Sabiano, shoutout sa'yo. Hoy, hindi kita nakikita sa mga vlogs mo. Naimbag nga bigat ha. Ma'am Flabelin, hindi ko nakikita yung mga ano mo ngayon, yung tawag dito, yung, ano ba tawag dun sa newsfeed mo, hindi ko nakikita. Kala ko nga kala ko naglaylo. Oo. Si Duterte demonyo kaya galit kay Jesus, correct. Mga kababayan. Hindi, at saka alam naman natin tayo no, mga kababayan, alam naman natin na yung ginawa ni Jesus Christ is isang sakripisyo. Sakripisyo para tubusin ang ating mga kasalanan. Hindi po yun pagiging mahina. 'Di ba? Hindi yun sign ng pagiging mahina. Bagkus tinatanggap niya kung ano po ang inuutos sa kanya ng Ama. Kung ano talaga yung purpose niya dito sa mundo natin. 'Di ba? Okay, naging busy pala si Ma'am Flabelin. Okay lang 'yan, 'di ba? Malakihang amats. Sinasamba nila tatay karton, mga didishit at pinagdiwang Paskong karton. Yun nga yung mga kababayan, yun ang matindi. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos, 'di ba? Yung iba. Tapos, yung paniniwalaan nila yung karton. Visit na 'yan. Katitindi talaga ng mga DDS. O tapos yung balita kagabi, nakita nyo ba? Dami kong mga pa-epal na mga pinagsasabi dito. Nakita nyo ba yun? Sabi nila yung Davao daw, mga kababayan, ay tahimik, safest place. Pero ang dami nating nababalitaan ng mga nauhuli ng mga milyones na shabu. Tapos kahapon meron na ng mga nakita nyo yung nag-i-Spider-Man doon sa kawad ng kuryente. Grabe yun, di ba? Tapos, ikinulong. Umamin. Lango daw sa pinagbabawal na gamot, sa cocaine, tapos sa bato. Oh. Oo. Binalahura niya ang Diyos, kaya ayun, sa rehas. Kaya kahit anong panalangin niya, kahit anong panalangin nila, hindi siya pagbibigyan. Bakit siya pagbibigyan? Di ba ganun na lang ang pagtingin niya kay Jesus Christ? May hinang nila lang. Hiwalay na ang mga parents niya, kaya sa Batangas siya nakatira. Lalaking anak ni Loren ang nagmura sa sariling. Lalaki ba? Salve Kaparanga. Okay. Okay. Salamat po sa info na lalaki. Ayun nga yung Sir Odilenon, sa Davao siguro binabagsak ng triad ang mga droga na ginagawa nila. Di ba sabi ko nga po sa inyo kagabi, kaya gusto nilang minamanipulate, gusto po nila na silang nagka-capitalize ng Davao dahil nga po marami talagang mga kalokohan dyan, marami talagang mga sasabog na mga lihim dyan sa Davao na ayaw nila na mahalungkat. In fact, alam na yan ng mga kumakalaban sa kanila, ng mga Nograles. Kaya lang, yung mga Nograles, hindi yan mag-all out agad-agad hanggat hindi sila nakaupo. Diba? May hirapan sila eh. Tahimik sa Davao pero talamak sa droga. Diba? Basta Davao may tama, pati mayor may saltik. Oh, hindi lang yung mayor ang may saltik. Pati yung mga tao nila doon mismo sa munisipyo, ilan yun na nag-positive? Oo. Grabe.